Pag-usapan natin ang Philippine Criminal Justice System. Simulan muna natin sa mismong definition ng criminal justice system. It says here that the machinery society uses in the prevention and control of crimes. I want you to focus sa salitang machinery. Parang kahit anong makina, hindi ito gagana kung may isang gear o piyesa na sira. Isa itong systematic process na dinisenyo ng lipunan para protektahan ang mga walang sala, huliin ang mga lumalabag sa batas, alamin kung guilty o innocent ang isang tao sa pamamagitan ng patas na paglilitis at i-reform o baguhin ang mga naligaw ng landas para mapanatiling kontrolado ang krimen. Unique ang ating Philippine Criminal Justice System dahil nahati ito sa 5 pangunahing bahagi o yung tinatawag nating the 5 pillars of justice. Ang mga pillars na ito ay gumagana sa isang logical at sunod-sunod na timeline. Una, ang police o law enforcement. Sila ang humahawak sa initial incident. Sunod, prosecution. Sila ang nag-evaluate kung may legal merit o basihan ang kaso. Sunod, ang court, sila ang nagpapatakbo ng trial o paglilitis. Ang corrections, sila ang namamahala sa rehabilitation o pagbabago ng offender. At panghuli, ang community, sila ang nagsisilbing platform para sa muling pagbabalik ng offender sa lipunan. Isa-isahin natin ang bawat pillar na ito. Ang ating pillar 1 ay ang police o law enforcement. Sila ang itinuturing na first contact of offenders o ang unang nakakaharap ng mga lumalabag sa batas. Sila ang nasa front lines. Tuwing may magaganap na krimen, ang pulisya ang unang reresponde. Ang pangunahing trabaho nila ay ang mag-imbestiga, mangolekta ng mga ebidensya at testimonya, i-secure ang crime scene at arestuhin ang suspect. Tandaan natin, kapag hindi naging maayos ang investigasyon ng pulis o kung may nalabag silang constitutional rights habang nang aaresto, hihina ang kaso at maapektuhan ang mga susunod na pillars. Kapag natapos na ng mga pulis ang kanilang initial work, ipapasa naman ang kaso sa ating pillar 2, ang prosecution. Ang pangunahing mandato ng prosecution ay to prove the guilt or innocence of wrongdoers. So papatunayan ang sala o kawalang sala ng akusado. Sa ating sistema, ang mga prosecutors ay nagsasagawa ng tinatawag na preliminary investigation. Dito nila tinitignan kung sapat ba ang ebidensya, yung tinatawag nating probable cause para formal na maisampa ang kaso sa korte. Sila ang nagsisilbing gatekeepers ng hustisya. Sila ang sumisiguro na walang mamamayan ang makakasuhan ng walang basihan o dahil lang sa personal na galit, habang sinisiguro rin na mapaparusahan ang mga tunay na nagkasala sa batas. Kapag nakita ng prosecution na may matibay na basihan ng kaso, dadalhin na ito sa Pillar 3, the court o yung korte. Ang korte ang tinuturing na venue where disputes are settled, ang lugar kung saan nilulutas ang mga legal na alitan. Pinamumunuan ito ng isang patas na judge o hukom. Dito sa korte, ang akusado ay itinuturing na innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt. So, kailangan ilatag ng prosecution ang kanilang mga ebidensya habang ang defense naman ay may karapatang mag-cross-examine at magpresenta ng sarili nilang panig. Pagkatapos nito, titimbangin ng judge ang mga argumento base sa batas bago magbaba ng hatol o verdict. Ano naman ang mangyayari kung napatunayang guilty ang akusado? Dito na sila papasok sa Pillar 4, corrections. So sinasabi sa ating framework, if found guilty, he is put in jail or prison to be reformed. Napakahalagang linawin nito. Sa Philippine Justice System, ang layunin ng pagpapakulong ay hindi lang basta parusahan o i-isolate ang nagkasala. Ang tunay na layunin ay ang rehabilitation o pagbabago. Sa pamamagitan ng mga corrections, institutions, tinutulungan silang magbago gamit ang edukasyon, vocational training, counseling, at spiritual support para matugunan ang ugat ng kanilang maling pag-uugali. At syempre ang huli, pero isa sa
pinakaimportanteng pilar ang community o komunidad. Sinasabi dito na after service of the sentence, yung the offender comes back to be integrated and become a productive member of society. Hindi nagtatapos ang hustisya kapag natapos na ang sintensya na sa kulungan. Kung itatakwil ng komunidad ang isang nagbago ng tao, malaki ang chance na babalik lang siya sa paggawa ng krimen. Ang tunay at pangmatagalang hustisya ay makakamit lang natin kung ang komunidad, ang mga barangay, pamilya, mga kumpanya at civic groups ay tanggapin muli ang mga rehabilitated individuals para tulungan silang makahanap ng disenteng trabaho at maayos na kapaligiran. So, bago natin tapusin itong discussion na to, ang Philippine Criminal Justice System ay parang isang kadena o chain na may 5 magkakaugnay na links. Kung pumalya ang pulis sa pangangayap ng ebidensya, walang maisasampa ang prosecution. Kung mahina ang kaso ng prosecution, hindi makakapag-convict ang courts. Kung nag-convict ang courts, pero bigo naman ng corrections na baguhin ang offender, magpapakawala tayo ng mapanganib na tao. At kung hindi naman sila tatanggapin ng community, mauulit lang ang ikot ng krimen. So, sa 5 pillars na ito, malinaw na ang pagkontrol sa krimen ay hindi lang trabaho ng pulis. Ito ay responsibilidad nating lahat sa lipunan.